What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Pagsapit ng taong 2169, ang mga tao ay genetically engineered upang tumigil sa pagtanda kapag umabot sila sa edad na 25. Kapag nangyari ito, may lilitaw na timer sa kanilang braso na may natitirang 1 taon na lamang. Upang magpatuloy na mabuhay, kailangan nilang magtrabaho dahil ang oras na nagsisilbing pera ng lipunan. Ibig sabihin nito, ang mayayaman ay halos immortal. Ang bansa ay nahati sa mga lugar na tinatawag na time zones upang paghiwalayin ang iba't ibang uri ng antas sa lipunan. At ang pinakamayamang lugar ay ang New Greenwich. Samantala, sa ghetto, si Will ay nakatira kasama ang kanyang ina na si Rachel sa isang napakaliit na apartment at halos wala na silang sapat na oras o pera upang mabuhay araw-araw. Gustong kumita ni Will ng dagdag na oras sa pamamagitan ng time fighting, ngunit ipinagbabawal ito ni Rachel dahil palaging masama ang kahihinatnan. Gayunpaman, nananatiling mabuting tao si Will at tuwing nakakasalubong niya si Maya, isang batang babae sa lansangan, binibigyan niya ito ng ilan sa kanyang oras upang mabuhay rin. Si Will at ang kanyang matalik na kaibigan si Borel ay nagtatrabaho sa lokal na pabrika kung saan palaging tumataas ang presyo ng mga merienda at karaniwan ng makita ng mga taong namatay dahil naubos ang kanilang oras sa sahig. Binabayaran sila araw-araw, ngulit palaging may dahilan ng pabrika kung bakit hindi raw naaabot ng mga empleyado ang kwota kaya mas kaunti ang ibinabayad sa kanila. Isang gabi, pumunta si Will sa isang bar kung saan siya dati nagsusugal upang singilin ng 1 oras na inutang sa kanya ng isang lalaki. Nakita rin niya roon si Borel na masayang nalalasing dahil sa isang baliw na lalaking bumibili ng inumin sa lahat. Ang lalaking ito ay si Henry na may timer na umaabot ng 1 buong siglo. Hindi maintindihan ni Will kung ano ang ginagawa ng isang mayaman sa lugar na iyon at sinubukan niya itong balaan tungkol sa Minutemen, isang grupo ng mga gangster na nagnanakaw ng oras ng ibang tao, ngunit hindi nakinig si Henry. Gaya ng kinatatakutan ni Will, dumating ang leader ng gang na si Fortis at hinamon si Henry sa isang time fight. Lahat ng tao sa bar ay tumakas maliban kay Will na nagtago sa likuran just in case. Tinanggap ni Henry ang hamon, ngulit humiling muna ng sandali sa banyo. Isang gwardiya lamang ang sumama sa kanya, kaya sinamantala ni Will ang pagkakataon upang patumbahin ang gangster at tumakas kasama si Henry sa likurang pinto. Tumakbo sila ng ilang bloke at nagtago sa isang abandonadong pabrika na isinara ni Will mula sa loob upang maging ligtas sila sa magdamag. Nagtaka si Will kung bakit naroon ang isang mayaman sa ghetto at inamin ni Henry na umalis siya sa New Greenwich dahil siya ay 1,500 taong gulang na at pagod na sa buhay. Nang sinabi ni Will na katangahan iyon, natuwa si Henry sa kakulangan ng pag-unawa ng binata sa mundo. Ipinaliwanag ni Henry na patuloy na tumataas ang gastusin sa pamumuhay sa ghetto upang masigurang patuloy na may namamatay dahil ang mayayaman ay mabubuhay lamang kung ang mahihirap ay mamamatay. Kalaunan, nakatulog sina Henry at Will at kinaumagahan sinamantala ni Henry ang paggising ng mas maaga upang ilipat lahat ng kanyang oras kay Will na 5 minuto lamang ang itinira sa sarili. Nagising si Will di naglaon at nakitang mensahe sa bintana na nagsasabing "Don't waste my time." Pagtingin niya labas, nakita niya si Henry na nakaupo sa tulay, ilan sandali bago maubos ang kanyang oras. Hindi napansin ni Will ang mga security cameras sa paligid kaya pumunta siya sa tulay upang tiyaking patay na si Henry bago tumakas. Ilang sandali matapos iyon, pumunta si Henry sa bahay ni Borel kung saan nakasalubong niya sina Greta at ang kanilang bagong silang na sanggol. Kinausap si Henry ng pribado at binigyan siya ng 1 dekada katumbas ng 10 taon ng pagkakaibigan nila. Sa gabi, pumunta si Will sa hintuan ng bus upang hintayin ang kanyang ina, ngunit hindi ito dumating. Lumalabas na 1 oras at kalahati na lamang ang natitirang oras ni Rachel at tumaas ang pamasahe ng bus noong hapon, kaya hindi na niya ito kayang bayaran. 2 oras lalakarin pa uwi, kaya kailangang tumakbo si Rachel kung nais pa niyang makitang muli ang kanyang anak.
Nagsimulaling tumakbo si Will nang mapagtanto niya ang nangyayari. Nagkasalubong ang mag-ina sa gitna ng kalsada, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat at naubos ang oras ni Rachel sa mga bisig ni Will. Kinaumagahan, natagpuan ng pulisiya na kilala na timekeepers ang bangkay ni Henry sa ilog. Sigurado si Leon na pinatay siya para sa kanyang oras at inutusan ng kanyang mga tao na suriin ang footage ng mga security cameras. Dahil sa anggulo ng mga kamera, hindi nila nakita ang pagbagsak ng katawan, ngunit nakita nila ang mukha ni Will at inala nilang siya ang may sala sa pagkamatay ni Henry. Samantala, nais nang ipaghigandi ni Will ang pagkamatay ng kanyang ina. Umupa siya ng limo, nagkunwaring isang mayamang naligaw at pinilitan ng driver na dalhin siya sa New Greenwich na nangangahulugang pagbabayad ng napakataas na toll sa bawat pagtawid. Pagdating niya sa lungsod, namantil siya sa isang magarang na hotel at napansin ni Sylvia ang kanyang presensya. Pagkatapos magpahinga, kumain si Will habang pinapamansin siya ni Sylvia mula sa malayo. Napansin ng waitress na hindi tagalugar si Will, ngulit maganda pa rin ang pakikitungo sa kanya dahil sa pagiging maganda sa kanyang tip. Sinabi rin nito na kung pupunta siya sa kasino, kakailanganin niya ng mas maayos na kasuotan. Ang katotohanang nakatawid siya sa napakaraming time zone sa loob ng ilang oras ay naging kahina-hina sa sistema, kaya natronto ng timekeepers ang kanyang lokasyon. Napagtanto rin ni Leon na minsan niya niyang hinabol ang ama ni Will. Kinagabihan, bumili si Will ng isang namimiting suit at pumunta sa kasino, kung saan hiningan siya ng voluntary na donasyon na 1 taon dahil hindi siya miyembro. Sumali si Will sa poker table kung saan nakilala niya si Mr. Wise, isang negosyanteng nagpapautang ng oras na walang pag-aalinlangan na tumaya ng malalaking halaga ng oras. Dumating rin si Sylvia, ang anak ni Wise, ngunit nanood lamang. Habang naglalaro, binabantayan ni Will si Sylvia at buong tapang na itinaya ang lahat ng kanyang oras. Sulit ang panganib dahil nanalo si Will, na ikanahama ni Wise at binigyan siya ng imbitasyon sa kanyang susunod na party. Kinaumagahan, bumili si Will ng isang napakamahal na kotse at ginamit ito upang pumunta sa party ni Wise. Labis na nausisa si Sylvia kay Will at inanyayahan siya magsayaw, sinabing halata na galing siya sa ghetto. Inamin niya na minsan ay naiinggit siya sa mga taga-ghetto dahil palagi siyang napalalagyan ng gwardiya ng kanyang ama at walang tunay na kalayaan. Nais niyang gumawa ng isang bagay na padalos-dalos o may kabuluhan. Hinila siya ni Will patungo sa dalampasing sa likuran ng mansyon upang maghubad at lumangoy, na ituturing na isang padalos-dalos na gawain. Nag-alinlangan si Sylvia sa umpisa, ngunit sumama rin siya at nagpag-usapan nila ang posibilidad na gumawa pa ng mas maraming kalokohan. Nang magsimulang hanapin si Sylvia, nagtago sila ni Will sa isang yungan at hiniling ni Sylvia na bumalik na sila bago pa sila mapahamak. Bumalik ang dalawa sa mansyon sa magkaibang pinto upang hindi maghalata ang iba. Inanyayahan ni Wise na magpatuloy siyang maglaro sa poker, ngunit bigla nilang sinabat ng mga timekeepers na natronto ng lokasyon ni Will sa pamamagitan ng pagbili niya ng kotse. Dinala si Will sa isang pribadong opisina para sa interogasyon, ngunit nang sinabing kusa niyang hinayaan maubos ang oras ni Henry, hindi nila ito niniwala at kinuha ang halos lahat ng kanyang oras na 2 oras na lamang ang natitira para sa booking at proseso. Sinabi ni Leon kay Will na labis siyang nagpapaalala sa kanyang ama na halos hindi na maalala ni Will. Dumating sina Wise at Sylvia para alamin ang sitwasyon at sinamantala ni Will ang kaguluhan upang patumbahin ang mga timekeepers at magnakaw ng isang baril bago tumakas. Ginamit niya ang baril upang bihaging si Sylvia at tumakas sila sa likurang pinto. Hinabol sila ni Leon sa buong lungsod at nagawang banggain ang kotse niya mula sa likuran, ngunit gumanti si Will dahil sa pagmamanehong paatras. Naiwasan niya ang isang truck sa huling sandali, ngunit hindi ganun kabilis si Leon at bumangga kaya nakatakas si Will. Habang papunta sila sa ghetto, humingi si Will ng kaunting oras kay Sylvia, ngunit tumanggi siyang tumulong. Pagdating nila sa tulay, na-distract si Will sa mga security cameras at hindi niya nakita ang spike strip sa kalsada na naging dahilan upang bumangga ang kotse. Nawalan ng malay sina Will at Sylvia at ilang minutong makalipas, natagpuan sila ng Fortis at ng mga kasama niya na agad nagsimulang nakawin ng oras ni Sylvia. Sa sandaling iyon, narinig ang mga sirena ng mga timekeepers kaya tumakas ang mga gangster, iniwan si Sylvia na may kalahating oras na lamang. Pagkagising nila, nataranta si Sylvia sa kakaunting oras na natitira sa kanya at humingi siya ng tulong kay Will.
Napansin ni Will ang kabalantunaan ng sitwasyon. Ngayon ay pabor na siya sa pagbahagi, ngunit tinulungan pa rin niya ito at isinama sa bayan. Pag-alis nila, dumating ang timekeepers para siyasatin ng kotse, ngunit kailangan muna ni Leon na kunin ang kanyang arawan dahil hindi siya nagdadala ng mas maraming oras kaysa sa kinakailangan. Dahil sa sitwasyon, nagdesisyon si Leon na wag nang habulin si Will dahil sigurado siyang si Will na mismo ang makikipag-ugnayan sa kanila. Pumunta si Will kay Borel upang humingi ng tulong, ngunit masamang balita ang ibinigay ni Greta. Uminom ng marami si Borel at namatay kahit may 10 taon pang natitirang oras sa kanyang timer. Muling nataranta si Sylvia, ngunit napansin ni mamahaling hikaw ni Sylvia at hinila siya patungo sa pawn shop. Magpapasara na ang may-ari, ngunit gumawa siya ng eksepsyon nang makitang kung gaano kahalaga ang mga hikaw. Napansin din niya kung gaano sila kadesperado sa oras at binayaran sila ng 2 araw na wala silang magawa kundi tanggapin upang mabuhay. Pagkatapos, pumunta sila sa isang payphone at pinatawag ni Will si Sylvia sa telepono ng kanilang bahay upang makausap si Leon. Bilang ransom, humingi si Will ng 1,000 taon na ipapamahagi sa mga timeline. Binalaan siya ni Leon na masyado na siyang nagiging katulad ng kanyang ama at binunyag na ang lalaki ay hindi namatay sa isang time fight gaya ng akala ni Will. May ginagawa pala itong mas mapanganib. Pinutol ni Will ang tawag at ipinaalam ni Leon sa mga magulang ni Sylvia ang tungkol sa ransom, ngulit nag-alinlangan si Wise na ibigay kahit ang para sa kanya ay maliit na halaga lamang. Dinala ni Will si Sylvia sa kanyang apartment upang doon magpalipas ng gabi at nagbihis si Sylvia gamit ang mga lumang damit ni Rachel. Tinanong ni Sylvia si Will tungkol sa kanyang ama at ipinaliwanag ni Will na ang kanyang tatay ay dating mahusay na time fighter na nagturo sa kanya ng ilang teknik. Upang patunayan ito, hinawakan niya ang braso ni Sylvia at ipinakita kung paano ang time fight, isang labanan ng kalooban sa pagitan ng mga timer. Itinuro sa kanya ng kanyang ama na hayaan munang isipin ng kalaban na sila ang may lamang. Hayaang halos umabot sa 0 ang sariling orasan at kapag na-distract na ang kalaban sa nalalapit nitong kamatayan, saka baligtarin ang sitwasyon at kuning ang lahat. Akala noon ni Will ay namatay ang kanyang ama sa isang time fight. Ngunit gayon na pagtatanto niyang marahil pinatay ito dahil ibinibigay nito ang mga oras na kanyang napapanalunan. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Will at Sylvia ang nangyari sa kanilang ika-25 kaarawan. Nagsimula ang timer ni Will habang siya ay nasa kalye at muntik na niyang mawala agad ang dagdag niyang 1 taon dahil baon sila sa utang. Samantala, si Sylvia ay nagising niyang payapa sa kanyang kama at binigyan siya ng kanyang ama ng 1 dekada bilang pagdiriwang. Kinabukasan, pinagmamasdan ni Will ang timeline building mula sa bintana, ngunit kasamaang palad, walang anumang kawanggawa na maipapamahagi. Ibig sabihin, hindi binayaran ni Wise ang ransom. Nasaktan si Sylvia sa kawalan ng malasakit ng kanyang ama, ngunit tuluyan niyang naunawaan na yumaman ito sa pamamagitan ng pagyurak sa karapatan ng iba. Sinabihan siya ni Will na umuwi na siya, ngunit tumanggi si Sylvia, kaya napagkasunduan nilang magtulungan at naghalikan sila. Gusto pa ring tumawag ni Sylvia sa bahay, kaya ibinigay ni Will sa kanya ang baril upang ipagtanggol ang sarili habang nagbabantoy siya mula sa isang sulok. Agad na sinagot ni Wise ang tawag ni Sylvia at binaliwala ang mga insulto nito upang balaan siya na paparating na ang mga timekeepers. Paglingon ni Sylvia, nakita niyang papalapit si Leon kay Will, kaya binaril niya ito sa braso. Sinamantala ni Will ang kagayahan upang tingnan ang timer ni Leon at nalaman niyang kaunti lamang ang oras na dinadala ng mga timekeepers upang hindi sila maging target ng mga magnanakaw. Dahil dito, binigyan ni Will si Leon ng kaunting oras upang mailigtas siya ng kanyang mga kasamahan. Habang tumatakas sina Will at Sylvia sakay ng kotse ni Leon, nagsimulang maglakad palabas ng bayan si Leon habang sinisigawan siya ng mga tao dahil sa kabiguang ipagtanggol ang maliliit na mamamayan. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ng kapwa niyang keeper bago pa maging marahas ang lahat. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Sylvia na hindi sila pwedeng magpatuloy sa pagmamaneho ng kotse ng pulis na nagbigay ng ideya kay Will. Nagkunwari siyang timekeeper para pahintuin ang isa pang sasakyan sa kalsada at pagkatapos ay ninakawan nila ng hikaw at oras ang isang mayamang babae na iniwan nilang may 1 araw na lamang bago tumakas sakay ng kotse nito. Nang makalayo na sila sa bayan, huminto sila upang manood ng balita at nalaman nilang hinahanap na sila ng mga otoridad. Muli, sinabi ni Will kay Sylvia na umuwi na siya, ngulit tumanggi ito
dahil mas may saysay para sa kanya ang ginagawa nila. Samantala, nagsisinungaling si Wise sa kanyang investors, sinasabing kontrolado ang lahat. Dumating si Leon upang ipaalam sa kanya na hindi na ito simpleng kidnapping. Tinutugis na rin si Sylvia parang kriminal. Sinubukan ni Wise na suhuran si Leon upang magbago ang isip nito, ngunit tumanggi si Leon at pinaalalahanan niya na kapag nakipag-ugnayan si Sylvia sa kanya, kailangan niyang ipaalam iyon sa mga keepers, kung hindi ay aarestuhin siya bilang kasabwat. Maya-maya, tinanong ni Sylvia si Will kung talagang ipapamigay niya ang oras kung mayroon siya. Nang kumpirmahan ni Will, nakabuo si Sylvia ng plano. Ninakaw ng dalawa ang isang money truck ni Wise at ibinangga ito sa isang time bank kung saan kinuha nila ang pinakamaraming time capsule na kaya nila. Ang natitirang capsules ay iniwan para makuha ng mga tao sa ghetto. Pagdating ng mga timekeepers, wala nang natitira. Kinagabihan, nakakita si Greta ng isang time capsule sa labada niya. Iniwan ito ni Will bilang paghihingi ng paumanhi. Dinalaw din ni Will si Maya na natutulog sa lansangan at iniwanan siya ng dagdag na oras. Ang natitirang oras na ninakaw nila ay dinala sa timeline para ipamahagi ng clerk sa kung sino mang nangangailangan. Sa opisina ng mga timekeepers, napansin ni Leon na may oras na hindi dapat naroroon at inakala niyang sinasaktan ni Will ang mismong mga taong nais niyang tulungan. Kinabukasan, sinubukan ni Fortis na lublahin ng isang lalaki, ngunit sa wakas ay nakapagtanggol sa lalaki dahil nakabili siya ng baril. Ibinangwari ni Fortis na palalayain siya, ngunit ng talikuran ng lalaki, binaril pa rin niya ito. Nang tingnan ni Fortis ang timer ng lalaki, nagulat siya na makita kung gaano karaming oras ang kanyang nasayang. Samantala, nagsimulang magnakaw sina Will at Sylvia ng iba't ibang time bank sa buong lugar at lumabas sa balita ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Nagtaka si Wise kung sinusubukan bang patayin ng kanyang anak, ngunit itinuro niyang sa kanyang asawa na muntik na niyang patayin sa pamamagitan ng pagsakal. Makalipas ang isang linggo, natagpuan din ni Leon at ng kanyang mga tao ang apartment ni Will at naghanda na silang arestuhin ang dalawa. Ngunit narinig ni Will ang usapan sa radyo mula sa bintana at agad na tumakas sina Will at Sylvia. Pumasok sa ibang apartment at tumalon sa bintana sa likod ng building na ligtas na bumagsak sa ibabaw ng kotse. Sinundan sila ni Leon at hinabol sa buong bayan at nang umakyat sina Will at Sylvia sa bubungan, pinaputukan sila ni Leon. Gumanti si Will ng putok ngunit pumalya, kaya bumaba sila ng bubungan at sumakay ng bus. Inisip ng driver na isuko sila sa mga otoridad, ngunit nasuhulan ni Will upang manahimik at naiwan sila ni Leon. Makalipas ang ilang oras, nag-check-in sina Will at Sylvia sa isang hotel, nagbayad ng dagdag upang kunin ang lahat ng kwarto at patahimikin ang receptionist. Nang may bagong kliyenteng dumating, sinabihan siyang fully booked ang hotel, ngunit nasilap niya sina Will at Sylvia na paakyat ng hagdanan. Kalaunan, nagsimulang manakot si Fortis at ang kanyang mga tao sa lansangan upang humingi ng impormasyon tungkol kay na Will at Sylvia. Sa una, nanahimik ang mga tao upang protektahan ang kanilang mga tagapagligtas, ngunit pumatay si Fortis ng isang lalaki upang ipakita kung gaano siya kaseryoso. Dahil dito, umamin ang lalaki mula sa hotel sa nakita niya. Sa hotel, nalaman ni na Will at Sylvia na 10 taon ang pabuhay sa kanilang mga ulo, na para sa kanila ay isang malaking insulto. Biglang sumugod si Fortis at ang kanyang mga tao sa silid at tinutukan sila ng baril habang ipinapaliwanag ni Fortis na hinahayaan siya ng timekeepers dahil nagnanakaw siya sa sarili niyang mga tao, kaya ngayon ay kailangan niyang ibalik ang kaayusan. Sinabi ni Fortis na hindi niya gustong pumatay ng walang dahilan at hinamon si Will sa isang time fight. Ginamit ang teknik na itinuro ng kanyang ama at nang magsimulang tumingin si Fortis sa kanyang timer, sinimulan ni Will na kunin ang lahat ng oras nito. Lumapit ang mga gwardya sa gulat at sinamantala ni Will ang pagkakataon upang barilin silang lahat bago puluyang maubos ang oras ni Fortis. Pagdating ng mga timekeepers sa hotel, nakaalis na sina Will at Sylvia. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Will na mas mabilis na itinataas ang presyo at interes sa pautang upang bumawi sa bagong oras na nasa lansangan. Napagtanto nilang walang masyadong epekto ang mga maliliit na pagnanakaw, kakailanganin nilang 1,000,000 taon upang talagang makagawa ng pagbabago. Sa kabutihang palad, alam ni Sylvia kung saan makakakuha ng ganoon kalaking halaga. Kinabukasan, nag-aalala si Wise at pumasok sa trabaho na mas maraming bodyguard kaysa karaniwan. Biglang humarap ang mga gwardya sa isang banta, ngunit si Sylvia lamang pala na nagsasabing susuko na siya. Naniniwala si Wise at handa na siyang isama pa uwi,
ngunit ginamit ni Will ang distraksyon upang lumapit kay Wise sa palikuran at bihagi nito. Dinala si Wise sa opisina niya at pinilit siyang buksan ang vault kung saan nakatago ang isang capsule na may 1,000,000 taon. Sinabi ni Wise na pagbibigay ng 1 taon sa 1,000,000 tao ay magpapahaba lamang ng kanilang paghihirap at ang tagbaha ng maling zone ng 1,000,000 taon ay maaaring magpabagsak ng sistema. Sinagot ni Will na yun mismo ang gusto niyang mangyari. Tumakas sina Will at Sylvia matapos ikulong si Wise sa sarili niyang opisina. Nang nalaman ng mga timekeepers ang pagnanakaw, agad nilang hinabol sila at hinarangan ang tulay upang hindi sila makabalik sa ghetto. Hinabol din sila ni Leon at sa sobrang pagtutuok niya sa kanila, nakalimutan niyang kunin ang kanyang arawang pasahod. Pinaputukan sila ng keepers, ngunit binaliwala ni Will ang mamabala habang tinatawid ang hadlang ng time zone na nagbigay daan para makarating sila sa ghetto. Hindi nag-aksaya ng oras si Leon at ibinangga ang kotse niya sa kanila. Agad na bumaba si Will at ibinigay ang capsule na may 1,000,000 taon kay Maya bago sila ni Sylvia magkunwaring sumuko. Akala ni Leon ay nanalo na siya, ngunit sa oras na yon, ibinahagi ng timeline na may oras na para sa lahat. Isang masigla ang karaming ang pumuno sa lansangan, humarang kay Leon at nagbigay pagkakataon kay na Will at Sylvia na makatakas. Itinulak ni Leon ang mga tao para makabalik sa kanyang kotse at muling habulin ang mga magnanakaw, ngunit nang tumawid sila sa isa pang hadlang, napilitan siyang sumundod sa kanila nang naglalakad. Sa huli, naabutan niya sila at nahulaan ni Will na dati ring taga-ghetto si Leon. Kinumpirma ni Leon ito at ipinaliwanag na nagsikap siya upang makaalis doon. Yun daw ang tamang paraan, bago niya subukang arestuhin ng dalawa. Itinuro ni Will na wala ng saysay kasi silipat na muna ng mga oras kay na Will at Sylvia at mamamatay din sila agad. Dahil dito, tinignan ni Leon ang sarili niyang timer at nalaman niyang kaunti lamang ang oras na kanyang natatanggap dahil hindi niya nakuha ang kanyang arawang sahod. Sa oras na yon, naubos na ang oras ni Leon at namatay siya sa gitna ng kalsada. Ilang segundo na lamang ang natitira kina Will at Sylvia at naghalikan sila bilang pamamaalam. Gayunman, napagtanto ni Will na may oras sa mga sasakyan ng mga keepers, kaya tumakbo siya patungo sa kotse ni Leon upang kumuha ng oras. Hindi kasing bilis si Sylvia at natakot na hindi siya aabot, ngunit bumalik si Will upang salubungin siya sa gitna na nagbigay daan upang magbahagi sila ng oras bago sila maabutan ng kamatayan. Sa kumpanya, tuluyan ng sumuko si Wise at sinabi sa kanyang mga empleyado na huwag nang gumawa ng anuman dahil tapos na ang lahat. Ipinapakita ng mga balita sa buong bansa kung paanong nagsilabasan sa mga lansangan ang mga tao, tumigil ang mga pabrika sa operasyon, at tumatawid ang mga mamamayan sa mga zone patungong New Greenwich. Ipinapangako ng mga otoridad na kontrolado ang lahat, ngunit alam ng lahat na malapit nang bumagsak ang sistema. Sa opisina ng timekeepers, nagpasya ang mga empleyado na umuwi na dahil wala na silang magagawa. Hindi kailanman nahuli sina Will at Sylvia at nagsimula silang targetin ang mas malalaking bangko upang hindi na makabalik ang lumang sistema. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications upang makapanood pa ng mas maraming ganitong video. Salamat sa pananood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!